So ayun, si Diwata nag-a-apply para magiging buhaya sa sunod na taon. Para madagdagan na naman yung buhaya sa Pilipinas. Kaya ang sabi nga na Rindon Labador dito, baka akala ni Diwata magluluto at magtitinda lang siya ng pares. Pakitanong nga kung alam niya yung pinapasok niya. Nag-alala ako para sa kanya. So ayan, concern si Rindon Labador kay Diwata dahil magkaibigan mga yan eh. Biruin mo pati kaibigan ni Diwata, talagang hindi makapaniwala dyan na tatakbo si Diwata. Si Diwata pinagpala na ng Panginoon, galing sa hirap o sa lugmok ng kahirapan, ngayon umahon dahil nagsikap, yumaman. Tapos ngayon yumaman na, parang diskontinto pa siya sa kalagayan niya ngayon. Diskontinto pa siya sa kinikita niya ngayon. Kaya gusto niya mag-apply siya para magiging buhaya ng Pilipinas. Saan ba papatungo yan? Di magiging buhaya din ng Pilipinas yan. Magpakabusog yan. Lamo ng lamon yan. Para magiging buntit ang tiyan. Magpakabusog yan pag nanalo. Ano ba naman? Maawa naman kayo sa Pilipinas. May mga vlogger ngayon. Tumatakbo na rin. Siguro para sumikat ulit o mas lalong sumikat, kung mananalo, magiging buhaya na rin yan. Ano pa bang kalabasan dyan? Magiging buhaya yan. Sigurado yan, magiging buhaya yan. Mas lalong sisikat yan dahil siyempre, nanalo na eh. Kaso lang, magiging buhaya. Sigurado yan, sa sunod na taon, dadami na naman po ang buhaya sa Pilipinas. At sigurado po yan, sa sunod na taon po, madadagdagan po ang mga buhaya sa Pilipinas. Sigurado po yan. Pag si Diwata naman ay papalarin, dagdag buhaya na rin niya si Diwata. Kasama na rin niya sa mga buhaya. Sigurado yan. Ano pa bang gagawin yan? Gano'n naman eh. Gano'n ang kalakaran po. Apply. Pag natanggap, sunod na taon, kung manalo, member ka na sa mga buhaya. Bilang ka na rin sa mga buhaya ng Pilipinas, Diwata. At magpakataba ka na rin dyan. Sigurado yan. Hindi mo na makikita si Diwata sa arawan o sa mainit na lugar. Lagi na yan naka-aircon. May bodyguard na yan. Sigurado yan. Kaya mga idol, dapat magiging wise po tayo sa sunod na taon. Dapat maayos po ang pagpipili natin. Baka naman buhaya ang mapili nyo o mapili natin, tayo rin po ang kawawa. Dahil mangangain at mangangain lang yan. Sigurado yan. Magpakabusog at magpakabusog lang yan. Kaya good luck sa'yo, Diwata. Bagay, decision mo yan. Wala namang makapagpapigil sa'yo dahil decision mo yan, karapatan mo yan. Tuloy mo yan. Wala tayong karapatan na pigilan si Diwata dahil gusto niya yan eh. Sa puso niya yan. Kaya hayaan na natin yan. Hayaan natin yung pag-apply niya magiging buhaya sa Pilipinas. Lalo-lalo na sa panahon ngayon, busog na busog ang buhaya sa Pilipinas. Sobrang busog, tabang-taba ang mga buhaya ngayon sa Pilipinas. Yung mga galit sa buhaya, yan, dinadakba nila yan. Pagtutulungan nila yan dakmain, yung mga galit sa buhaya. Pagkakaisahan ng mga buhaya yan, dadakmain nila yan. Para mawala na yung mga galit sa buhaya. Ganon yung mga buhaya, nagkakaisa yan, nagkakaisa. Yung mga ayaw sa mga buhaya, yan, pagtutulungan nila yan, iipiti nila yan. Ganon po yun. Kawawa tayong mga ordinaryong Pilipino, pinaglalaruan na lang tayo. Wala na. Ipagdasal na lang po natin ang bansang Pilipinas na makakaon sa hirap. Yan na lang po talagang tanging paraan na magagawa natin mga mahirap. Magdasal na lang po na nasa mabuting tao mapupunta yung mga isusulat natin. Sana makakapili talaga tayo ng tama. Yung hindi magiging buhaya sa susunod na taon. Mabibilang na lang po ang hindi buhaya. Karamihan ngayon, busog na busog ang mga buhaya. Busog na busog. Pag ikaw galit ka sa buhaya,
yari ka. Yari ka sigurado.